Okay, for our sample problem number 1 for couple, okay. The cantilever truss showed in the figure carries a vertical load of 10.8 kilonewton. So this is 10.8 kilonewton. The truss is supported by bearing at A and B, which exerts AV. And nilagay pala dyan, we have, by the way guys, these are support reactions na which is, although i-elaborate pa naman natin siya sa equilibrium. However, magkakaroon ka ng support reactions kung ikaw ay in equilibrium. Okay, so this is, in this case, pinakita sa atin na meron tayong reactions na AV, AH, BH. Okay, so the four forces, the truss is shown, the forces shown constitute two couples which must have opposite moment effects to prevent movement of the truss. Okay, determine the magnitude of the supporting forces. So wala pa naman tayo sa equilibrium, pero di-discuss ko na that pagka guys nasa equilibrium tayo, yung summation forces along x natin is 0, summation forces along y is equal to 0, at saka of course summation of moment along any point is equal to 0. Meaning hindi siya magta-translate pataas, hindi pa kanan, hindi rin siya iikot about a certain point. So, ibig sabihin, hinahanap sa atin si AB saka si AH. Ngayon, madali lang to actually. Madali lang siya. Bakit? Kasi in this case, guys, meron kang, mahahanap na ba natin si AB? Sige nga, by principle of moment, pataas si AB. Meron na ba yan? Meron namang value agad yan based on the principle pa lang. Meron. Ilan? Of course, 10.8 din. Sabi sa concept, the forces or the couple are two opposite parallel forces, okay, with same magnitude. Okay, so this is equal to 1.8 meters. Sabi two couples daw, ayan yung unang couple mo. So this is 10.8 kN. Okay, now, para man makuha mo si AH, okay, paano gagawin mo? Okay, ito na yan guys. Pwede kang mag-take ng moment dito sa B. Okay, mag-take ka ng moment sa B, assume mo lang guys yung direction. For example, in-assume natin na we have clockwise positive moment sa B. Since sabi dyan na hindi dapat gagalaw in equilibrium, dapat yung total moment niya at point B is equal to 0. Tama? So 0 is simply equal to, yung AB ba na to? Ito bang AB na to? Meron bang moment yan? Pagka pinrinciple of ano mo yan, di ba tatagos dun? So technically, yung AB natin, walang moment na makikreate yan kasi magpapass through siya sa point of concurrency. Okay? O sa point na kino-consider mo. Ngayon, etong AB na to, meron ba? Meron yan. Kasi meron tayong perpendicular distance with this one. Tama? Which is 1.2 meters. So, ibig sabihin, meron makikreate sa AV. Ngayon, ano iikot niya? Kung meron tayong ganito, ibig sabihin, from point B, iikot siya pa ganun at point B. Tama? Tama ba? Pagka take ka ng moment sa B, iikot siya ng clockwise. So, technically, this is AH. AH pala yun. Ito pala AV. Okay, AH is multiplied by 1.2. Ano pa yung isa? By principle of transmissibility, di ba? Etong portion na to, pwede mong i-extend yan. And then, makaka-create ka ngayon ng perpendicular distance from B. Tama? Ilan yon? This is 1.8 meters. Ano yung magiging ikot niya? Pag nag-take ka ng moment dito, iikot naman siya ng ganun. Tama? So, this is counterclockwise. So, negative. So, negative 10.8 multiplied by 1.8 na perpendicular distance. So, sa AH natin is technically equal to, ilan? So, 0 is equal to AH 1.2 minus 10.8 multiplied by 1.8. So, ang magiging sagot natin dyan is 16.2 kilonewton. So, technically, si AH natin is equal to 16.2 kilonewton. Meron pa tayong BH Meron pa tayong BH. Okay, so meron pa tayong nawawalang BH. Ayun o. Itong portion na to nawawala pa, hindi pa natin alam. Di ba nga sabi mo, kung couple yan, at 16.2 ito, ilan to? Di ba 16.2 na rin yan? Tama. So, ibig sabihin, yung BH natin is simply equal to 16.2 kilonewton. Then, okay. And then for AV, ayun nga, meron tayong 10.8 kilonewton. So, yun lang naman. Ganun lang na may concept ng couple, guys. So, that's for sample problem number